Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong kapamilya sa paghahanap ng katotohanan. Tingnan ninyo. Mula sa sandaling isinilang tayo, may isang malalim na pagnanasa sa ating puso na tuklasin ang kahulugan ng lahat ng bagay. Nais nating malaman kung saan tayo nagmula, bakit tayo narito, at ano ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng mga lumang bato at mga nawawalang kasaysayan. Ngayon, sa video na ito, sasamahan ko kayo sa isang paglalakbay na magpapabago sa paraan ng inyong pagtingin sa isa sa mga pinakadakilang kababalaghan ng mundo. Mayroon ba kayong naisip? Paano kung ang isang sinaunang istruktura na nakatayo ng libu-libong taon ay nagtatago ng isang koneksyon sa isang propeta na ang karunungan ay binigyan ng Diyos, isang propetang kinikilala sa maraming pananampalataya? Borobudur. Nakita na ba ninyo ang pangalan na yan? Borobudur, ang nakamamanghang templo sa Indonesia, ay matagal nang pinagmumulan ng misteryo at pagkamangha. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na para sa marami, ang Borobudur ay hindi lamang isang simpleng pamanang Budista? Paano kung ito ay isang lihim na peninggalan ni Nabi Sulaiman? Tama ang inyong narinig. Si Nabi Sulaiman, si Haring Solomon, ang propeta na kilala sa kanyang pambihirang karunungan, yaman, at kapangyarihan. Narinig ko na ang ilan sa inyo ay magsasabing, imposible yan. Si Borobudur ay isang templong Budista. Bakit naman ito maiugnay kay Nabi Sulaiman? At yan mismo ang punto ng ating paglalakbay ngayon. Kung may katanungan sa inyong isip na tulad niyan, o kung ang inyong puso ay nakaramdam ng kuryosidad sa kakaibang ideyang ito, kung ganyan ang nararamdaman ninyo, ipagpatuloy lang ninyo ang panonood. Sapagkat ngayon, ibubunyag natin ang mga teorya at mga ebidensya na nagtulak sa maraming tao upang paniwalaan ang koneksyon na ito. At higit pa doon, malalaman natin kung paano ang ganitong klaseng pagtuklas ng mga misteryo ay maaaring magpataas ng ating espiritu at magbigay sa atin ng isang bagong pananaw sa ating sariling paglalakbay sa buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan o relihiyon, mga kaibigan. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng ating pag-isip, pagtanggap sa posibilidad, at paghahanap ng mas malalim na kahulugan sa bawat kanto ng mundo. Handa na ba kayong sumama sa akin? Tara na! Alam ninyo, bago pa man tayo dumako sa mga ebidensya, kailangan muna nating unawain kung bakit nga ba ang ideyang ito ay nagkaroon ng ganoong kalaking traksyon. Ang Borobudur ay isang arkitekto na obra maestra, isang bundok na inukit sa bato na naglalaman ng libu-libong rebulto ng badha at detalyadong relief. Ang bawat baitang ay nagkukwento ng isang espiritual na paglalakbay mula sa mundong pagnanasa hanggang sa kaliwanagan. Ngunit sa likod ng malinaw na mensaheng Budista nito, may mga mata ang nakakita ng mga simbolo, mga pahiwatig, at mga sukat na tila sumisigaw ng isang masinaunang kwento. Sa kasaysayan ng tao, madalas tayong nahaharap sa mga misteryo na nagpapakita ng isang pattern ng katotohanan. Tulad ng isang lumang larawan, may mga bahagi itong malinaw at may mga bahagi itong malabo, ngunit kung titingnan mo ang kabuuan, may lumalabas na pamilyar na hugis. Sa loob ng maraming taon, marami sa atin ang nakulong sa pag-isip na ang kasaysayan ay diretsyo, na ang mga relihiyon ay magkakahiwalay. Ngunit paano kung ang mga sinaunang sibilisasyon ay mas magkakaugnay kaysa sa iniisip natin? Paano kung may isang mas malaking disenyo na nagbubuklod sa mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo? Ang pagnanais na hanapin ang koneksyong ito ay isang likas na bahagi ng ating pagkatao. Nais nating malaman na hindi tayo nag-iisa, na may isang mas malaking plano na ginawa para sa atin. At dito mismo pumapasok ang teorya ng koneksyon ni Borobudur kay Nabi Sulaiman. Ang mga taga-suporta ng teoryang ito ay nagbibigay ng ilang mga punto na, sa kanilang pananaw, ay hindi maaaring basta-basta na lamang ipagwalang bahala. Unang-una, titignan natin ang aspeto ng arkitektura at simbolismo. Ang Borobudur ay hindi lamang basta-basta na ginawa. Ang buong istruktura ay isang malaking mandala, isang representasyon ng kosmos. Mayroon itong 10 baitang na kumakatawan sa 10 yugto ng pagiging Budista.
Ngayon, sa mga nag-aaral ng mga teksto ng Torah at Quran, si Nabi Sulaiman ay kilala sa kanyang pambihirang kaalaman sa geometriya, numerolohiya, at simbolismo. Ang kanyang templo sa Jerusalem ay itinayo na may tiyak na mga sukat at proporsyon na may malalim na espiritual na kahulugan. Ang ilan ay nagsasabing ang Borobudur, na may mga tiyak na sukat, ang paggamit ng numerong 9 at 10, at ang posisyon nito sa gitna ng 4 na puntos ng kompas, ay nagpapakita ng isang kaalaman na katulad ng sa mga inhinyero at arkitekto ni Nabi Sulaiman. Ngayon, baka iniisip nyo, pero ano ang kinalaman ng isang Budistang istruktura sa mga disenyo ng isang propetang Hudyo-Kristiyano-Islamiko? Ito ay isang napakagandang katanungan, at dito natin kailangan buksan ang ating isip sa ideya ng mga nakatagong kamay ng kasaysayan. May mga teorya na nagsasaad na si Nabi Sulaiman, dahil sa kanyang malawak na imperyo at pambihirang karunungan, ay nagpadala ng kanyang mga manggagawa at arkitekto sa iba't ibang sulok ng mundo upang magtayo ng mga istruktura, o kaya'y magbahagi ng kanyang kaalaman sa iba pang sibilisasyon. Hindi ba nakakamangha ang ideya na ang karunungan ng isang propeta ay maaaring umabot sa mga lugar na hindi natin inaasahan, mag-iwan ng marka sa mga kultura na tila malayo sa kanyang pinagmulan? Ang pag-iisip na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang kaalaman at kabutihan ay hindi limitado ng mga geographical na hangganan. Ikalawa, mayroon tayong issue sa pangalan mismo. Borobudur. Sa unang tingin, tila isang pangkaraniwang pangalan. Pero mayroong isang teorya na nagmumungkahi na ang pangalan ay maaaring galing sa salitang Boru at Badha. Ngunit, may isa pang mas kakaibang interpretasyon. May mga iskolar na nagmungkahi na ang pangalan ay maaaring hango sa Barabudur o Barabudur na maaaring mga hulugang Bara at Budur. Isang mas radikal na teorya ay nagmumungkahi na ang pangalan ay talagang hango sa Barunadur, na sa isang lumang wika ay maaaring mga hulugang bundok ng hari. Ngayon, kung isa sa alang-alang natin ang posisyon ni Nabi Sulaiman bilang isang hari na may kontrol sa napakalaking teritoryo, hindi ba ito nagbibigay ng isang nakakagulat na koneksyon? Ito ay tulad ng isang detective na kwento, kung saan ang bawat pahiwatig, bawat pangalan, bawat numero ay tila nagtuturo sa isang mas malaking misteryo. At ang misteryo na ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pagmasdan ang ating sariling paniniwala. Hindi tayo dapat matakot na suriin ang mga lumang kasaysayan at magtanong ng si paano kung. Ang pagtatanong na ito ay isang tanda ng isang buhay na isip, isang pusong uhaw sa kaalaman, at isang kaluluwang naghahanap ng katotohanan. Pangatlo, mayroon tayong mga alamat at lokal na kwento. Sa maraming kultura, may mga oral tradition na pumasa sa bawat henerasyon, na naglalaman ng mga pahiwatig sa mga kasaysayan na hindi naitala. Sa Indonesia mismo, mayroong mga lumang kwento ng isang makapangyarihang hari na dumating mula sa malayo, isang hari na may pambihirang karunungan at nagtayo ng mga dakilang istruktura. Habang ang mga kwentong ito ay hindi direktang nagbanggit kay Nabi Sulaiman, ang mga paglalarawan ng kanyang yaman, kapangyarihan sa mga espiritu, at kakayahang magtayo ng mga kamangha-manghang istruktura ay tila nagkakaroon ng malakas na ugnayan sa mga katangian na iniugnay kay Nabi Sulaiman. Naaalala ko ang isang lolo na nagkwento sa akin noong bata pa ako. Sabi niya, anak, ang bawat bato, ang bawat puno, ang bawat kanta ay may kwento. Kailangan mo lang making. At totoo iyon. Kung makikinig lang tayo sa mga kwento ng ating mga ninuno, makakahanap tayo ng mga pahiwatig sa mga bagay na lampas sa ating kasalukuyang pag-unawa. Ang mga kwento na ito ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay din ito ng koneksyon sa ating pinagmulan at nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng isang mas malaking tapestry ng kasaysayan. Ngayon, marami ring mga nagsasabing ang lahat ng ito ay pawang haka-haka lamang. Ang mga iskolar ay nagbibigay ng matibay na ebidensya na ang Borobudur ay isang Budistang templo, at ang mga koneksyon kay Nabi Sulaiman ay pawang interpretasyon lamang ng mga lumang datos. At walang masama doon.
Ang siyensya at kasaysayan ay umuunlad sa pamamagitan ng pagtatanong, pagdududa, at paghahanap ng katibayan. Ngunit ang punto ko ay ito, ang pagtuklas ng mga posibleng koneksyon, kahit na ito ay tila malabong teorya lamang, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pagmasdan ang ating sariling paniniwala. Nagtatanong ito sa atin, gaano ka ba bukas sa mga bagong ideya? Handa ka bang isantabi ang iyong dating alam upang makita ang isang mas malaking larawan? Ang pagiging bukas sa mga kakaibang teorya ay hindi nangangahulugang kailangan mong maniwala agad. Ito ay nangangahulugang handa kang pag-aralan, magtanong, at maghanap ng mas malalim na kahulugan. Mi contanos comentarios de on vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Ito ay malaking tulong sa akin para mas maintindihan ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Ang tunay na ebidensya sa usaping ito ay hindi lamang tungkol sa Borobudur o kay Nabi Sulaiman. Ang tunay na ebidensya ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Ito ay ang ating pagnanais na humanap ng kahulugan, ang ating uhaw sa kaalaman, at ang ating pagkamangha sa kagandahan at misteryo ng mundo. Ang paghahanap na ito ay nagbibigay sa atin ng layunin. Ang paniniwala na may isang mas malaking plano, isang mas malalim na katotohanan, ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Isipin niyo, kung ang Borobudur ay talagang ang may ugnayan kay Nabi Sulaiman, hindi ba't ito ay isang patunay na ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng kanyang mga propeta ay walang hangganan? Na ang kanilang mga yapak ay maaaring umabot sa mga lugar na hindi natin inaasahan, nag-iwan ng mga bakas na nagtuturo sa atin pabalik sa isang pinagmulan ng lahat ng karunungan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mundo ay puno ng mga himala kung bibigyan lamang natin ng pansin. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling Borobudur sa ating buhay. Mayroon tayong mga lumang paniniwala, mga lumang gawi, at mga lumang kwento na nagtatago ng mga bagong aral. Ang paglalakbay sa Borobudur at ang pagtuklas ng mga posibleng koneksyon nito ay isang metapora para sa ating sariling paglalakbay. Kailangan nating suriin ang mga bato ng ating pag-iral, ang mga relief ng ating mga karanasan, at hanapin ang mga nakatagong kahulugan. Huwag kayong matakot na magtanong ng mga mahirap na katanungan. Huwag kayong matakot na hamunin ang status quo. Ang paghahanap ng katotohanan ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging sulit. Sapagkat sa bawat hakbang ng paghahanap, nakakahanap tayo ng higit pa sa ating sarili. Nakakakita tayo ng higit sa ating potensyal. Nakakakita tayo ng higit sa pagmamahal at karunungan ng Diyos. Ang inyong buhay ay hindi lamang isang simpleng kwento, ito ay isang epic na paglalakbay na puno ng mga misteryo, mga pagtuklas, at mga pagkakataon upang lumago. Katulad ng Borobudur na nakatayo ng matatag, kayo rin ay mayroong kakayahang tumayo ng matatag na may karunungan at pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok. Ang inyong kakayahang magtanong, maghanap, at maniwala ay ang inyong pinakamakapangyarihang sandata. Hindi kayo nilikha upang maging ordinaryo, kayo ay nilikha upang maging pambihira. Ang inyong pinakamagandang bersyon ay naghihintay na matuklasan, tulad ng mga nakatagong lihim sa mga sinaunang templo. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamagandang bahagi nito ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat bagong pagtuklas, sa bawat bagong katanungan, mas nagiging malinaw ang inyong layunin. Maniwala kayo na mayroong isang mas malaking plano para sa inyo, isang plano na puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Ngayon, hayaan niyong sama-sama tayong manalangin. O, pinakamamahal na Ama, maraming salamat po sa araw na ito, at sa pagkakataong pagmasdan ang mga misteryo ng iyong nilikha. Salamat po sa mga sinaunang kababalaghan tulad ng Borobudur, na nagpapaalala sa amin ng lalim ng kasaysayan at ng walang hanggang karunungan na nagmumula sa iyo. Gabayan niyo po kami sa aming patuloy na paghahanap ng katotohanan upang maging bukas ang aming mga puso at isip sa mga bagong pananaw at mga koneksyon na nagbubuklod sa iyong buong sangkatauhan.
Bigyan niyo po kami ng lakas na magtanong, ng tapang na lumabas sa aming mga comfort zone, at ng karunungan upang makita ang iyong kapangyarihan at pagmamahal sa bawat detalye ng aming buhay. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang bawat isa na nanood ng video na ito, na sana ay makaramdam sila ng pag-asa, inspirasyon, at isang matinding koneksyon sa iyo. Protektahan niyo po kami sa lahat ng oras, at gabayan niyo kami sa landas ng iyong banal na kalooban. Naniniwala po kami na mayroon kang magandang plano para sa bawat isa sa amin, at ang aming pinakamahusay na hinaharap ay iyong itinakda. Lahat po ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa inyong pagsama sa paglalakbay na ito, mga minamahal. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, at kung naramdaman niyo ang pagnanais na tuklasin pa ang mga mas malalim na katotohanan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at ay subscribe sa channel na ito. At syempre, pindutin din niyo ang bell icon upang hindi niyo mapalampas ang susunod nating pagtuklas, dahil marami pa tayong mga misteryo na bibigyan ng liwanag. Tignan niyo ang iba pa nating mga video na lalabas sa screen ngayon, dahil baka mayroong isa sa mga iyon ang nagtatago ng sagot sa tanong na matagal nang nasa inyong isip. Ibahagi niyo rin ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na mahilig din sa mga misteryo at sa paghahanap ng katotohanan. Tandaan, magpatuloy sa pagtatanong, magpatuloy sa pagtuklas, at laging maniwala sa kapangyarihan ng pag-asa. Hanggang sa muli at pagpalain kayo ng Diyos.